Magandang araw mga tol, matapos nga po matalo si Jerwin Ancas kay Takuma Inoue. Nagsalita na nga po si Ancas kung ano ang nangyari sa laban. Ayon sa interview ni Sir JM Siyasat, sinabi ni Ancas na ngayon lang siya tinamaan sa gitna ng tiyan. Kung sa tagiliran lang daw siya tinatamaan, hindi naman niya iniinda ang sakit. Pero tumama daw ang kamao ni Takuma Inoue sa mismong gitna ng tiyan. Biglang naputol daw yung paghinga ni Jerwin Ancas kaya bumagsak. Pinilit naman daw niya makarecover kaagad pero bigla daw nang hina at nawala ang paghinga. Hindi daw ito nangyayari kay Jerwin Ancas sa sparring at sa mga nakaraang laban niya. Ngayon lang daw niya naranasan ito matapos tamaan sa gitna ng tiyan. Parang nawawala na daw yung kumpiyansa ni Ancas. Lalo ngayon natalo siya via knockout. Alam naman daw niya na dito sa Pilipinas kapag natatalo ka ng knockout marami daw ang nambabash. Pero ginawa naman daw lahat ni Ancas yung makakaya niya para may panalo ang laban. Nagkataon lang daw na naunahan siya ng suntok dahil bodega din ang tinatarget niya kay Takuma Inoue. So mag-aantay na lang daw si Ancas kung ano ang plano ni Sean Gibbons para sa kanya. Sabi pa ni Ancas mga tol, kung hindi daw siya napuruhan ng solid, baka maunahan niya itong si Takuma Inoue at makorner. Naramdaman ni Ancas na kaya niya talunin si Takuma Inoue pero naunahan lang ng isang body shot. So ganyan talaga sa boxing mga tol, kahit gaano tayo katibay pag naunahan tayo ng malakas siguradong bibigay din ang katawan. So bawi na lang next time si Jerwin Ancas at marami pa naman ang laban na darating sa kanya. Sa iba pang balita, laban naman ni Alejandro Santiago versus Junto Nakatani. Dedepensahan ni Alejandro Santiago ang WBC Bantamweight belt. Ito ang vacant belt na nakuha niya laban kay Nonito the Flash Donaire. Magaling naman si Santiago mga tol pero knockout ang inabot niya sa kamao ni Junto Nakatani. Isang undefeated nga po si Junto Nakatani at 2 division champion. Maganda pa naman yung pinapakita ni Santiago sa mga unang round. Pero pagdating nga po sa round 6, dalawang beses nang bumagsak si Alejandro Santiago. Unang bagsak niya tinawaan ng left straight at talagang bulagtang inabot. Nakabangon pa naman si Alejandro Santiago pero sinundan pa yan ni Junto Nakatani at tinamaan din ng hook. Bumagsak ulit si Alejandro Santiago at hindi na po siya nakarecover. Kaya natalo si Santiago via TKO sa round 6. Naagaw na po ngayon ni Junto Nakatani ang WBC Bantamweight belt. 3 division champion na po ngayon si Junto Nakatani. Isa lang ibig sabihin nito mga tol, talagang advanced na ang training sa Japan. Malulupit na. Tinatalo na lang tayo ng mga Japanese fighter. Kailangan siguro baguhin na ang traditional na training para sa mga Pinoy fighter. Wala, hindi na tayo uobra sa mga Japanese ngayon kung yung training routine natin ganun pa rin, walang pagbabago. Okay mga tol, hanggang sa muli, maraming salamat.